Si Clara ay nangangailangan ng studio para sa kanyang brand, hindi nang kasama sa bahay. Hindi man lang tumayo si tatay para sabihin iyon. Nakaupo lang siya ron, iniikot-ikot ang kanyang mamahaling alak. Samantalang ako nakatayo sa pintuan, hawak ang 2 tiket para sa luxury cruise na binili ko para sa kanila. Siya talaga ang gumagawa ang tama sa buhay niya. Patuloy ni Dala, ang boses ay parang walang gana. Ikaw, Clara. 29 kiloamperes na. Pabigat ka lang. Alisin mo ang mga basura mo sa hallway ko. Maging sakali ka na tumira. Wala akong pakialam. Baka sakaling matunaw ng lamig. Ang mapait mong mukha. Tiningnan ko siya. Ang dating silitulugan ko noong bata pa ako ay hindi na silitulugan. Ginutay-gutay na ito. Ang nga dingding ay basa pang bagong neon pink na pintura. Ang mesa ko ay napalitan ng ring lights. Ang buong buhay ko ay nakaipit sa 3 itim na basurahan na nakasalansan sa sahig na parang basang dahon. Hindi ako sumiga. Hindi ako umiyak. Inilagay ko ng mahina ang envelope na may ticket sa mesa sa hallway. Tahimik na paalala ng bakasyon na nawala sa kanila. Pagkatapos ay pinulot ko ang mga basurahan at diretso akong lumabas sa malamig na gabi nang hindi nagbibigay ng kahit isang salita. Pinaharurot ko ang lumang kotse ko sa gitna ng malakas na ulan hanggang sa makakita ako ng motel na may bakanteng kwarto sa tabing ng highway. Ang heater ng sasakyan ay umuungol na parang namamatay na baga. Inihip ang malamig na hangin sa aking nanagayalong kamay. Bagay na bagay talaga. Ayaw ngang magulang ko sa kotse na ito. Sabi nila, pangit ito sa driveway nila. Hindi nila alam na sadya kong ginagamit ito. Ito ang aking camouflage. Habang nakaupo ako sa kamangang motel na puno ng bukol, nakikinig sa huningang hinsalabas, napunta ang isip ko sa pinagmulan ng lahat ang orihinal na kasalanan. Tinawa ito ni tatay na 5 milyon na pagkakamali. Nangyari ito noong 1999. 4 na taong gulang pa lamang ako. May meeting si Dalay kasama ang mga investor para bumili ng shares sa isang tech startup bago ito lumabas sa publiko. Pero nang umagang iyon, nagising ako na may lagnat na 40 degrees. Nag-seizure ako. Kailangan niyang laktawan ang meeting para dalhin ako sa emergency room. Sumabog ang startup. Ang mga investor na nakadalo ay naging multimilyonaryo. Si Dale. Hindi. Hindi niya ako nakalimutan. Tuwing kaarawan ko pagkatapos ang tsake, titingnan niya ako ng may guwang at puno ng galit na tingin at sasabihin, pinakaitan mo ako ang 5 milyon? Clara, nagsisimula ka sa buhay na may utang. Hindi niya pinalaki ang isang anak. Pinamahalaan niya ang isang masamang investment. Ang galit na iyon ay naging buwis ng parasito. Mula noong 16 anyos ako, nagbabayad ako ngang upa para tumira sa sarili kong bahay. Bawat sahod mula sa part-time jobs ko ay kinuha. Tinawag niya itong interes sa utang. Pero hindi lang upa, pinondohan ko ang golden child. Si Vanessa ang asset. Ako ang liability. Nang gusto ni Vanessa maging model, binayaran ko ang kanyang headshots. Nang gusto niyang maging influencer, sinabi ni Bella na kailangan kong bayaran ang kanyang lip fillers at spa days dahil kailangan niyang magmukhang mayaman para makapag-asawa ng mayaman. Pinatuyo nila ako buwan-buwan, sinasabi na dapat ay magpasalamat ako na hindi nila ako agad pinaalis. Tiningnan nila ang aking malalaking hoodie at magulong buhok at nakita ang isang failure. Nakita nila ang isang babae na nakikipagsapalaran sa freelance coding gigs. Halos walang may pangtustos. Mali. Sila. Kinuha ko ang laptop ko mula sa bag at inilagay sa mesang motel. Gas-gas ang casing, pero ang prosesor sa loob ay military grade. Akala nila, nag-ayos lang akong printer para mabuhay. Hindi nila alam na ako ang financial fixer para sa high-stakes venture capital firms. Kapag may kumpanya na dumudugo sa pera at nagluluto ng libro, ipinapadala ngang investor ako. Hinahanap ko ang panlolo ko. Sinusundan ko ang manakatagong asset. Natutuklasan ko ang bulok sa ledger at pinuputol ko ito. Ako ay surgical.
Ako ay walang awa. At ako ay napakamahal. Noong nakaraang taon, ang base income ko ay 50-35 milyon, hindi pa kasama ang bonuses. Kaya kong bilhin ang bahay nila ng cash ng 3 beses. Kaya kong bayaran ang mortgage nila sa isang hapon. Pero hindi ko ginawa. Itinago ko ang pera ko sa offshore accounts at diversified portfolios. Nagsuot akong damit mula sa ukay-ukay at nagmaneho nga kalawang na kotse dahil alam kong malalim sa loob ko. Kung malalaman nila ang halaga ko, hindi lang nila ako duduguin. Papatayin nila ako. Nakaupo ako sa madilim na kwarto ng motel. Ang asul na ilaw nga screen ay nagliliwanag sa mukha ko. Akala nila, itinapon nila ang isang basura. Wala silang ideya na nakipagdigma sila sa isang babae na sumisira sa mga financial criminals para mabuhay. Kailangan kong magtrabaho. Ang trabaho lang, ang may sese kapag natutunaw na ang buong mundo. Inabot ko sa bag ang laptop, ang makina na naglalaman ng encrypted keys sa buong karir ko. Ang kamay ko ay sumara sa walang laman na hangin. Magaan ang bag. Masyadong magaan. Parang bumagsak ang tiyan ko. Binuhos ko ang laman sa kumot ng motel. Chargers, cables, hard drive pero ang laptop, ang matte black machine na naglalaman ng algorithms na nagkakahalaga ng milyon nawawala. Hindi ako nagpanik. Kinuha ko ang phone at binuksan ang Find My Device app. Pinanot ko ang maliit na asul na tuldok na tumitibok. Hindi ito sa bahay ng magulang ko. 3 metro ang layo. Patuloy na kumikislap sa lokasyon sa 5th Street. Easy cash pawn and loan. Pinaharurot ko roon sa estado ng pakalito. Ang ulan ay nagiging abuhin na putik. Nang pumasok ako sa tindahan, ang amoy ngang alikabok at desperasyon ay tumama agad. Ipinakita ko sa lalaki sa likod ng salamin ang ID ko at ang serial number sa phone. Hindi man lang siya tumingin mula sa magazine niya. Hindi ko may bibigay sa iyo ng walang ticket, sabi niya. Patakaran ngang tindahan o mag-file kang police report at maghintay ngang 3 linggo. Ang ticket. Tumakbo ako pabalik sa kotse. Binuksan ko ang trunk at hinila ang 3 itim na basurahan na itinapon ni Dale sa akin. Pinunit ko ang mga ito doon mismo sa parking lot. Nanginginig ang mga kamay ko sa hangin. Hinukay ko sa sarili kong damit, sa lumang sapatos at libro hanggang sa mahanap ko ito, isang crumpled na dilaw na papel na may mansang kape. Nakaipit sa loop ng isang pares ng jeans. Hindi lang ako inimpake ni Bella. Ninakawan niya ako. Pumasok ako ulit, inayos ang resibo sa counter, at binayaran ang 85,000 para mabili ang sarili kong ari-arian. Nakaupo ako sa harap ng kotse, yakap ang malamig na metal ng laptop sa dibdib ko, at doon dumating ang panggalawang notification sa phone ko. Isang email mula sa Land Transportation Office, Notice of Transfer of Liability. Tinitigan ko ang screen. Ang sedan ko ang kotse na binili ko ng cash 5 taon na ang nakalipas, pero nakapangalan pa rin kay Dale para makatipid sa insurance dahil matipid ako ibinenta niya online 3 oras na ang nakalipas. Ang timestamp ay 20 minuto bago ako dumating sa bahay. Ibinenta niya ang kotse ko habang ako ay nagmamaneo patungo sa kanila. Malamang ay ginamit niya ang spare key para ibigay ito sa buyer habang ako ay nasa loop, binubagbog, milyon na set. Nawala sa isang gabi. Tinawagan ko si Bella. Sinagot niya sa pangalawang ring. Parang nainis na parang ako ay telemarketer na nakakaabala sa gabi niya. Ninakaw mo ang laptop ko, sabi ko, at ibinenta mo ang kotse ko. Hindi ako nagnakaw ng kahit ano, sigaw ni Bella. Pinalaki ka namin, Clara. Nagbigay kami ngang bubong sa ulo mo sa loop ngang 18 taon. Ituring mo ang laptop na maliit na bayad sa utang mo sa amin. Bukod pa, kailangan ng party planner ni Vanessa ng deposit. Kaya mo namang bumili ng bagong computer. Single ka. Mas kaunti ang gastusin mo. Pinatay niya
Ang tawag. Nakaupo ako roon sa katahimikan ng parking lot. Umungol ang heater, bumaksak ang ulan, at may isang bagay sa loop ko na biglang sumara. Hindi ito pakasira. Ito ay locking mechanism. Pinunasan ko ang huling luha na aking iyak para sa kanila mula sa pisngi ko, binuksan ko ang laptop. Sumilay ang screen, humihingi ng password. Tumigil ako sa pagiging Clara, ang anak na gustong magmahal. Naging Clara ako. Ang auditor, ang fixer, ang babae na dissect ng bulok para mabuhay. Hindi na ako kailangang umiyak. Kailangan kong patakbuhin ang numbers. Hindi ako natulog. Para sa mga taong may oras na sayangin ang pagtulog. At ako ay may deadline. Ang kwartong motel ay malamig. Sumuko na ang heater, ilang oras na ang nakalipas. Pero ang lamig, ang nagpanatili sa akin na matalas. Nakaupo ako sa maliit na mesa. Ang narecover kong laptop ay humuhuni na parang tibo ngang puso na bumabalik sa dibdib. Oras na para i-audit ang mga libro. Nag-login ako sa aking professional suite. Hindi ito mga tool na available sa publiko. Ito ay proprietary databases na ginagamit upang subaybayan ang distressed assets at high-risk liabilities. Sinimulan ko sa madaling bahagi ang pera para sa kotse ko. Sinusundan ko ang pagbebenta. Inilagay ni Dale ang sedan sa isang quick sale auction site. Natapos ang transaksyon sa 4-15 ngang hapon sa halagang 15,450. Isang bargain para sa buyer. Isang felony para sa kanya. Sinusundan ko ang trail ng pera. Hindi ito napunta sa mortgage. Hindi sa utilities. Napunta ito sa Gilded Events. Isang high-end party planning service. 250,000. Ibinenta niya ang kotse ko para bayaran ng chocolate fountain at ice sculpture para sa launch party ni Vanessa. Naramdaman ko ang malamig na metallic na lasa sa bibig ko. Hindi lang nila ako ninakawan. Kinakain nila ako para pakainin ang ego ni Vanessa. Humukay ako ng mas malalim. Nagpatakbo ako ng comprehensive asset search kay Dale at Bella. Inaasahan kong nahihirapan sila. Matagal na nilang inirereklamo ang pera. Pero hindi ko inaasahan na makakitang bangkay. Patay na patay ang kanilang finances. Nag-refinance sila ng bahay ng 3 beses sa loob ng 5 taon. Na-max out nila ang 4 na credit cards. At ang pinakamalaking red flag notice of default na naisampa 30 araw na ang nakalipas. Hindi lang sila broke. 30 araw na ang layo nila sa foreclosure. Ang bahay na itinapon nila ako para bigyan ng espasyo. Si Vanessa ay hindi nasa kanila. Sa bangko na ito. At ang bangko ay darating para kunin ito. Pero kailangan ko ng sandata. Ang foreclosure ay malungkot. Hindi ito leverage. Kailangan ko ng krimen. Tiningnan ko ang kanilang pinakabagong refinancing application. Ang pending approval para iligtas sila sa foreclosure. Hindi ko pwedeng i-hack ang bangko para makita ito. Ayan ay pelikula. Pero kilala ko si Dale. Kilala ko ang kanyang kasakiman. Kinuha ko ang phone at tinawagan si Ate. Stone, isang corporate lawyer na may utang na loob sa akin dahil nailigtas ko ang kanyang firm mula sa isang magulong audit noong nakaraang taon. Kailangan kong shell company. Sabi ko, pangalanan mo itong Vantage Holdings. Gawin mong parang boutique investment firm na dalubhasa sa high-risk assets. At pagkatapos, tawagan mo si Dale. Ito ang honeypot strategy. Sa linyang ng trabaho ko, tinatawag namin itong pagpapakain sa pag-asa. Hindi mo inaatake ang desperadong hayop. Kumakagat ito. Nag-alok kang ang pagkain. Hayaan mo itong maging comfortable. Hayaan mo itong isipin na ligtas ito. Gumawang tawag si Ate. Stone 1 oras pagkatapos. Ginampanan niya ng perpekto ang papel. Sinabi niya kay Dale na kinakatawan ng Vantage Holdings ang isang
private investor na naghahanap ng unconventional portfolios at interesadong ay konsolidate ang utang ni Dale para suportahan ang promising career ni Vanessa. Sinubaybayan ko ang email ni Dale sa pamamagitan ng shared family server na hindi niya kailanman inalis ako. Pinanot ko ang pagkagat. Hindi lang kinagat ni Dale. Niluno niya ang kawit. Sumagot siya sa loob ng 4 na minuto. Punong papuri sa kanyang business acumen at kung paano si Vanessa ay malapit ng maging global star. Ipinadala ni Ate Stone ang follow-up. Para mapabilis ang valuation, pakiusap na ipadala ang pinakabagong loan application na isinumite sa inyong kasalukuyang lender. Kailangan naming i-match ang kanilang asset assessment. Ito ay standard request. Kung tapat si Dale, mag-alangan siya. Pero si Dale ay hindi tapat. Siya ay mayabang. Naniniwala siya sa sarili niyang kasinungalingan. Tumunok ang email sa inbox ko. Binuksan ko ito. Lumampas ako sa inflated value ng bahay, sa understated debts. Huminto ako sa income section. Applicant Dale Miller. Taon ng kita AB 4.5 million. Co-applicant Vanessa Miller. Taon ng kita ABA million. Source Social media brand partnerships. Tinitigan ko ang numero. 510 milyon. Hindi kumikita si Vanessa ngang 510 milyon. Hindi siya kumikita ngang 510 milyon. Ang brand niya ay both inflated Instagram account at isang kahon ng unsold t-shirt sa garahe. Nagsinunggaling si Dale sa isang federally insured bank para makakuha ng loan. Nagfabrikate siya ng kita para ma-qualify. Iyon ay federal bank fraud. Parusa. Hanggang 30 taon sa bilangguan at 50 milyon na multa, isinave ko ang dokumento. I-backup ko ito sa 3 secure servers. Akala ni Dale, nagpadala siya ng PDF sa isang tagapagligtas. Hindi niya alam na ibinigay niya sa executioner ang kanyang lig. Isinara ko ang laptop. Sumisikat na ang araw sa maruming putik sa parking lot ng motel. Hindi na ako ang anak na itinapon nila. Ako na ang whistleblower at ako na ang bangko. Nakaset up na ang bitak. Ngayon ay kailangan ko na lang hintayin silang pumasok dito. Tinawagan ni Ate Stone si Dale kinabukasan para kumpirmahin ang meeting. Sinabi niya sa kanila na ang silent partner, isang eccentric investor mula sa Makati na si Mr. A, ay nasa bayan lamang sa isang araw at gustong pirmahan ang papeles ng personal. Lalo na niya hiniling na naroon si Vanessa na hint na fan siya ng kanyang digital aesthetic. Nilunok nila ito. Siyempre, ang kanilang vanity ang pinakamalaking blind spot nila. Dumating ako sa law firm 1 oras ng maaga. Nilaktawan ko ang main lobby at kinuha ang private elevator patungo sa executive floor. Sinalubong ako ni Ate Stone sa hallway. Hindi niya tinanong kung bakit ko ginagawa ito. Alam niya kung ano ang itsura ng fraud at alam niya ang reputasyon ko. Ibinigay niya lang sa akin ang keycard sa conference room observation deck. Nakaupo ako sa dilim, nanonood sa security feed sa monitor. Pumasok muna si Dale at Bella. Nakasuot sila ng kanilang best clothes, si Dale sa suite na masikip sa balikat. Si Bella sa dress na malamang ay binili gamit ang pera mula sa kotse ko. Sumunod si Vanessa. Nakasuot ng oversized sunglasses at mukhang bored, patuloy na nagtatype sa phone. Umupo sila sa mahabang mahogany table. Nagalok si Ate Stone NG Champagne. Libre ito, pero kumilos si Dale na parang siya ang nagbabayad. Ito ay top shelf, sabi ni Dale. Sumandal sa leather chair. Ang pinakamahusay para sa Miller Empire. Pinanot ko siyang iniikot ang baso. Kapareho ngang postura noong Noche Buena. Mayabang, hindi masasaktan. Kaya? Sabi ni Bella. Sinusubukang maging casual. Kailan darating ang wire transfer?
Sa sandaling matuyo ang tinta. Sagot ni ate. Stone, makinis pa rin. Ang silent partner ay sabik na suportahan ang mga visionaries tulad ninyo. Naniniwala siya na may untapped potential si Vanessa. Sumilay si Vanessa. Nakita ba niya ang latest reel ko? Umabot ito ng 4,000 views. Nakita niya ang lahat, sabi ni ate. Stone, kaya nga niya hiniling ang personal guarantee. Gusto niyang lubusang invested kayo sa inyong sariling tagumpay. Tumawa si Dale. Lasing na sa validation. Invested? Inilagay ko na ang lahat sa pamilyang ito. Solid kami. Ang bahay na ito, ang brand, ipinakalat niya ang makamay na parang propeta. Papatakbo ito sa langit. Hindi niya binasa ang kontrata. Hindi man lang niya sinilip. Nakita niya lang ang pera at ang palakpakan. Pumirma siya. Pumirma si Bella. Pumirma si Vanessa bilang witness. Akala nila, pumirma sila ng loan. Ang talagang pinirmahan nila ay isang bitag. Nakaburi ng malalim sa papeles ang cross-default provision. Pahina 42, Clause C7, na nagsasabi na kung may anumang impormasyon sa application na mali, agad na magde-default ang loan. At sa pahina 51 ang tunay na kill switch isang deed in lieu of foreclosure na pirmahan ng maga at naka-hold sa escrow. Kung mag-trigger ang default, automatikong ililipat ang titulo ng bahay sa lender, Vantage Holdings. Walang court battle na kailangan. Illegal bear trap. Sumara ng may ballpen. Pinasok nila ang bahay ko sa akin habang ininom ang champagne ko. Sa madilim na observation room, tumayo ako at inayos ang blazer ko. Tinitignan ang refleksyon ko sa monitor. Hindi ko nakita ang batang umiyak sa ulan. Nakita ko ang may-ari. Lumakad ako sa hallway patungo sa conference room. Oras na para isara. Tinipon ni ate. Stone ang mga dokumento ng may kahusayan ng isang mortician, tinapik ang stack sa perpektong alignment, matalas na tuno sa tahimik na kwarto. Excellent. Sabi niya, malapit nang ilabas ang funds. Pero una, gustong magsalita ng ilang salita ang silent partner. Sumandal si Dale. Smug. Ipapasok mo siya. Gusto kong makipagkamay. Sa lalaking nakakakilalangang. Magandang investment. Tumango si ate. Stone patungo sa double mahogany doors, pero hindi niya ito binuksan. Lumayo lang siya. Itinulak ko ang nga ito. Walang oversized hoodie, walang ukay-ukay jeans. Pumasok ako na nakasuot ng charcoal suit na parang sandata, tinahinang perpekto, buong buhok na nakatali, malinis ang mukha, malakas ang presensya, natigilan ang ngiti ni Dale sa kalagitnaan ng kanyang pagpapakita. Kumurap si Bella na parang sinusubukang pilitin ang realidad na maging malinaw. Hindi tumingin si Vanessa mula sa phone niya hanggang sa masyadong mabigat ang katahimikan. Clara, sa wakas ay nasamit ni Dale. Paano ka nakapasok sa security? Sinigawan niya si ate. Stone? Ito ang anak ko. Nahihirapan siya. Sinundan niya kami para humingi ng pra. Tawagin mo ang security. Hindi gumalaw si ate. Stone. Isinara niya lang ang briefcase ng isang matigas na tunok na parang putok ng baril. Hindi ko akalain na kailangan iyon. Sabi ko. Tahimik. Boardroom calm. Ang boses na ginagamit mo kapag may nagtatago ng asset sa Cayman Islands at nagpapanggap na hindi masasaktan. Lumakat ako patungo sa ulong mesa. Nanatili si Dale na nakaupo, pero tumayo ako sa ibabaw niya. Pagkatapos ay kinuha ko ang maliit na crumpled na dilaw na slip mula sa bulsa at inayos ito sa makinis na kahoy. Nanginginig ang boses ni Bella. Ano iyan? Ang pound ticket ko, sabi ko. Para sa laptop ko. Ibinenta mo ito sa property Desert Niche, Bella. Binili ko ito pabalik kaninang umaga. Tumigil ako at binili ko pang isa pa. Tumayo si Dale. Namumula ang mukha. Sapat na. Nakakahiya ka.
Lumabas ka bago kita paalisin. Hindi ko itinaas ang boses. Hindi ko kailangan. Ang utos ay may bigat ng isang taong pumipirmang sahot. Kumurap si Dale. Natigilan at dahan-dahang bumalik sa upuan. Ate. Stone. Sabi ko nang hindi tinitingnan ng tatay ko. Ipakita mo sa kanila ang acquisition. Pumunta sa dilim ang mga ilaw. Umuni ang projector. Puting liwanag ang tumago sa dingding. Isang property deed. Address 1402 Oakwood Drive. Dating May. Ari, Dale at Bella Miller. Kasalukuyang mayari. Vantage Holdings, LLC. Tinitigan ni Dale, kumukurap na parang muling ayusin nga letra ang kanilang sarili sa mas ligtas na bagay. Hindi ko maintindihan, nahutal siya. Iyon ay collateral paperwork lang, correct? Sabi ko, Ito, ay transfer of title. Tumingin si Dale kay ate. Stone, ano ang sinasabi niya? Dinaya niyo kami. Sabi niyo lawan ito. Hindi nagbago ang ekspresyon niya. Ate, Stone, inutusan ako ang kliyente ko na isagawa ang standard distressed asset acquisition. Valid ang dokumentasyon. Kusanglup ninyong pinirmahan ang deed in lieu. Magandang araw. Lumabas siya. Sumara ang pinto. Ikinulong kami sa katahimikan na biglang parang walang hangin. Itinuro ako ni Dale ng nangingini na daliri. Ikaw ang nag-set up nito. Ikaw ang gumawa ng kumpanyang iyon. Ako ang Vantage Holdings, sabi ko ng pantay. At pinirmahan ninyo ang bahay ninyo sa akin. Sumigaw si Bella, ang boses ay sumasabog sa takot. Iyon ay illegal. Pumirma kaming lawan. Tinapik ko ang remote. Nagbago ang slide. Ngayon ay ipinakitang dingding ang refinancing application na ipinadala ni. Dala ang sarili niyang ebidensya. Pinalaki bilang pag-amin. Itinuro ko ang income line. Co-applicant Vanessa Miller. Taunang kita 10 milyon. Tiningnan ko si Dale. Hindi kumikita si Vanessa ngang 5-10 milyon. Zero ang kita niya. Nagbigay ka ngang maling impormasyon para makakuha ngang funding. Iyon ay federal bank fraud. Najing tahimik ang kwarto maliban sa fan ng projector. Clause C7. Patuloy ko. Binabangit mula sa memorya. Cross default. Anumang materially false information ay nagtitrigger ng immediate default. At Clause D. One ay nagsasabi. Sa default. Ang deed in lieu na naka. Hold sa escrow ay ilalabas agad sa lenda. Sumandal ako. Magapalad sa mesa. Nagsinungaling ka. Tatay. Ibig sabihin, nag-default ang loan sa sandaling matuyo ang tinta. At dahil nag-default kayo, sa akin na ang bahay ngayon. Nag-default kayo, nag-default ang loan sa sandaling matuyo. Naging kulay abo si Dale. Tiningnan niya ang dingding, pagkatapos ako, pagkatapos si Vanessa na nakabukas ang bibig. Nakalimutan ang phone sa kandungan. Hindi mo magagawa. Bulong niya. Saan ang pamilya? Pamilya? Ulit ko. Tinikman ang salitang parang peke. Ang pamilya ay hindi nagpapalaya sa iyo sa gitna ng bagyo. Ang pamilya ay hindi nagbebenta ng kabuhayan mo para sa isang party. Tumuwid ako at tiningnan ang relo. Ito ang deal. May 48 oras kayo para umalis sa ari-arian ko. Kung hindi kayo alis o kung masira ninyo ang kahit isang fixture, ibibigay ko ang ebidensya ng fraud sa National Bureau of Investigation. Isinalpak ko ang pound ticket pabalik sa bulsa. 30 taon, tatay. O aalis kayo ng tahimik. Ang pili ninyo. Bumukas ang bibig niya. Walang lumabas. Isang maliit na talunang lalaki na napagtanto ng huli na hindi siya nakikipaglaro sa isang anak. Nakikipaglaro siya sa bangko. At laging nananalo ang bahay. Umalis sila. Talagang umalis sila. Mas malakas ang takot kaysa sa loyalty. 48 oras pagkatapos.
walang laman ang bahay. Nagire ako ngang movers para linisin ang nga iniwan nila, pero ako mismo ang nag-asikasong settlement. Sumulat akong relocation check pagkatapos kalkulahin. Binawasan ko ang market value ng ninakaw na kotse ko. Ang halaga para mabili pabalik ang laptop. Bawat sentimo ngang upa na siningil nila sa akin mula noong 16 anyos ko. Ang final check ay maliit. Halos sapat lang para sa deposit sa isang masikip na 2 silid sa gilid ng bayan. Kumakalat ang balita. Natapos si Dale sa pagbabati sa mga customer sa isang hardware store sa minimum wage. Tinitigan ni Bella ang nga dingding ng rental na kinamumuhian niya. At si Vanessa, ang influencer na may ilbitan milyon na potensyal na wala ang career niya ng matigilang funding. Nagsimulang magbenta ng designer bags online para makabili ng pagkain, lumalabas na hindi mo mababayaran ang upagamit ang likes. Bako ko ilista ang bahay, nilakat ko ito ng isang beses pa. Tumaktok ito. Mas malit kaysa sa naalala ko. Tumigil ako sa pintuan ng dating silid ko. Parin na may agresibong neon pink na pintura, ang amoy ng bagong pintura ay nananatili na parang kasinungalingan. Hindi ko ito pinintahan, iniwan ko ito bilang malakas na hindi tapos na monumento sa kanilang kasakiman. Pagkatapos ay lumabas ako, isinara ang dead bowl at pinakinggan ang tunog. Malinis. Tapos, kasiyasya, sa bagong kotse ko sa panggalang ko, kinuha ko ang phone. I-scroll ko ang kanilang contacts. Dale, Bella, Vanessa. Walang paalam, walang closure speech, block lang isa-isa. Ang katahimikan pagkatapos ay lubusan. Mahal pero sulit sa bawat sentimo. Ang pamilya ay hindi dugo, ito ay respeto. At kung hindi nila ito kayang bayaran, hindi ka nila kayang makuha. Kung nasaan ka ngayon habang nakikinig, ay comment mo sa ibaba. Gusto kong makita kung gaano kalayo ang kwentong ito.